Mahilig ka ba sa kakanin, besh? Aba, sama mo na to sa listahan mo, lalo na't nalalapit na ang paparating na Pasko. Ihain mo na ito sa buong pamilya mo, kasama na ang mga kaibigan mo, panigurado. Walang isasyaron ang mga bisita mo. At dito mga besh, ay pinadaanan ko na itong dahon ng saging sa apoy para madali nang i-fold ito sa ating hulmahan mamaya. At pagkatapos nito, ihinanda ko na ang ating mahiwagang kawali at inilagay na yung ating coconut milk. Ganyan ang ating coconut milk mga besh dahil lang galing yan sa freezer. Pero matutunaw din naman yan mga besh na para lang ganito. Oops, wait a minute, kaping mainit mga besh. Alam niyo ba yung gagawin natin? Ang daming chika kasi ni Aling Buningning, nakalimutan na kung ano ang gagawin. At eto na nga yung ating latik ng niyog o yung ating coconut flakes. Konting-konti na lang at pwede nang hanguin ito mga besh. Ay grabe, kung naaamoy nyo lang ito mga besh, sobrang bango. At gagamit tayo ng strainer para makuha natin yung pinakalatik nito. At dito sa isang malinis na bowl ay naglagay ako ng 2 cups glutinous rice, 2 cups ng coconut milk, o yung tinatawag na kakanggata, 2 tablespoon powdered milk, and 1 cup condensed milk. Nag-add din ako dito ng 1 teaspoon salt. At pagkatapos mga besh, ay halu-haluin lang natin mga besh. Okay lang na ma-overmix ito. Yun nga ang kailangan natin para maging pino yung ating pinaka-mixture. At kapag ganito na mga besh, ay pwede na to. At hahapihin naman natin sa dalawa ito mga besh. Parang ganito. At lalagyan natin ng ubi flavor itong isang mixture. Halu-haluin lang natin mga besh para maging kaakit-akit pag ito ay ating kakainin. At ito na nga mga besh yung ating pinaghiwalay na mixture. At gagawin na natin itong ating pagmumoldihan ng ating gagawing kakanin ni Aling Buningning. At kapag okay na nga mga besh, ay gupitin lang natin yung bandang itaas. Isali na natin mga besh yung ating pinaghiwalay na mixture kanina. Ayan, kay gandang pagmasdan, di ba? Kulay pa lang, kaakit-akit na. At pagdating dito mga besh sa ating paglulutuan, kailangan ay kumukulo na yung tubig nito bago natin ito ilagay. Nunutuin na natin ito sa 25 minutes mga besh ha. At pagkatapos nga ay lalagyan na natin itong ating pinakalatik sa ibabaw. Ay grabe, nilalagyan ko pa lang, parang gusto ko nang tumikim. At kung umabot ka mga besh dito sa bidyong ito, makicomment mo nga kung ano ang English ng latik. Si paring Googly kasi ang sabi, coconut flakes? Huwag gaya-gaya, baka mali ako, make some tayo mamaya. At dito mga besh, tahat-tahamin ko muna kayo, tingnan nyo naman mga besh, kulay pa lang dahil doon sa ating inilagay na powder milk. At habang kinakain na to, parang nakangiti ka lang, masaya ka dahil masarap ito. At ang pinaka-importante dito mga besh, na i-enjoy mo ang kinakain mo. At yun lang mga besh. Thank you for watching. Bye!